phone-in questions from Pep actually. They won't be here physically, but they have, sent their questions to you guys. So this is actually from Nico Tuazon of Pep. Ayan. Ready na ba kayo sa Q&A? Hindi to mga pageant answer. Alam ko you've been into pageants before, but yeah. Just get ready for some questions. Okay. So first, Binya, congratulations on being a brand ambassador of Amara Shia Jewelry. Now, how has your love or passion for jewelry started? So paano nagsimula yung passion mo at your love for jewelry? Actually, specifically sa gold po talaga ako nag-invest. So katulad po ng mga binanggit ko po sa vlogs ko, very important po or significant sa buhay ko yung gold. Dati po, nung hindi pa katulad ng buhay ko ngayon dati, yung gold po talaga yung nagsalba sa buhay namin. Mahilig po yung mom ko sa gold. So every time po magkakaroon po siya ng pera or ayun po, nagkakaroon po siya ng sahod, ini-invest po niya sa gold. So kapag dumarating po yung time na nangangailangan po kami, for example po, nagkasakit po kami na magkakapatid or yung lolo po namin, doon po siya bumubugot sa mga gold po na in-invest niya. So doon po nakita talaga yung importance ng gold. At parang, sabi ko, kapag ako rin nagkapera, in the future, mag-i-invest po talaga ako sa gold. So, by that, nakikita ko po yung pinahihirapan ko, na-i-invest ko po, at alam ko na pinagpaguran ko po yung mga jewelries na yun. Yan. Oo nga naman, di ba? It's an investment talaga. So parang, for some, sa umpisa, it's a fashion statement. Pero sa araw ng kagipitan, alam mo na. Di ba? Doon tayo sasalpa talaga. Alright, so another question this time for Miss Sheena naman po. Again, from Sir Nico, from Nico Tuazon of PEP. Miss Sheena, 3 tips you can share when buying jewelry. What are the factors you consider when buying jewelry? When po, mag-check po talaga tayo. Actually, hindi ko naman kasi masasabi na kailangan sa physical store ka kasi I started po talaga since online. Hindi naman ako nag-start na meron ka agad store. So, kahit online, inaano ko pa din yun sa mga client na kahit wala silang store, as long as na makikita mo na they are trusted talaga. So, pwede po kayo doon. And of course, mas plus points po talaga yung may store ka. Yun yung, kaya nga po kami nag-open ng every branches po sa mga city is because of that. Iba po talaga may physical store. And of course, dapat po, i-check din natin yung quality. Yun po yung pinaka-importante. Quality of the item na bibilhin mo kasi po hindi po basta-basta ang pera na ilalabas natin sa jewelries. And of course, pinaka-last po, ever since I started po talaga sa online is yung customer service. Yun po kasi talaga yung para sa akin na doon ka po magtatagal as a business. Yung customer service mo kasi aanhin mo po yung ganda ng inyong product, ganda ng inyong store, ganda ng inyong mga ginagawa. Kung yung customer service nyo po is bagsak, wala pa din po. Para sa akin po, isa po yun sa binabayaran natin. Wow, I agree ako doon, di ba? Kahit naman saan, minsan sa isang store, hindi ka bibili, pero ang babait nila, mapapabili ka talaga. So, punta kayo sa SM Manila branch, bait na makasap doon, mapapabili talaga kayo. Okay, for Miss Sheena and Miss Janela, this question is for you both. Are there specific types of jewelry that you're more drawn into? Are you the simple type of girl when it comes to jewelry, o mas gusto niyo yung mga mas bonggahan, mas elaborate? For me, hindi siya yung pabonggahan talaga. Kasi hindi naman po lahat, para sa akin kasi, nung nag-start ako, hindi pa talaga yung nag-i-start na meron ka agad. So, I started po talaga sa yung mga small pieces. Doon kasi sa mga small pieces is, doon mo ma-appreciate yung pieces na mga binibili mo. But of course, kung meron naman, why not, diba sir, na magpabonggahan. Pero for me, simple lang po talaga ang gusto ko. Hindi po yung talagang gusto ko makikita po ako ng tao na as me, not just my jewelries. Yun po. You should wear the jewelry and the jewelry should not wear you. Di ba parang gano'n? Ikaw naman, Miss Janela. For me po, importante sa akin na yung mga jewelries na sinusuot ko, may significance po sa buhay ko. Tulad po kung paano ko nakilala yung Amara Shia.
I reached out to them kasi gusto ko pong magpagawa ng piece na may konektado po sa akin. So yun po yung kanji, or yung Japanese word na yume. Ibig sabihin po nun ay dream. Doon po nagsimula lahat. So gusto ko pa yung mga sinusuot ko, may memories na kasama, yung bang kapag sinuot ko, makikita nila agad na, sa Janela yun, gano'n. Yung bang magiging statement ko po. So para sa akin, lahat po ng jewelries, priority ko po talaga na magkaroon po ng meaning or significance sa buhay ko. Simple lang din po, and hindi po ako mahilig sa mga extravagant. But then again, sabi nga po ni Ma'am Sheena, kung pwede naman po, then Kung meron, why not, di ba? Yeah, and then I mean, I watched your vlog last time, yung may pinagawa ka na about your parents, about kay Kevin, about sa lahat ng mga nangyayari sa buhay mo. So yeah, we have different takes on the things that we own, di ba? Wow. Okay, another question for Miss Sheena and Miss Janela. How would you define or how would you persuade someone, an individual, to really invest on jewelry? Siguro po for me, I would use my own testimony. Tulad po yung sinabi ko kanina, sobrang laking bagay po or tulong sa amin ng mga jewelries ng mom ko, even my lola, yung mga tita ko po. Sa gold po talaga sila nag-invest. So, but then, pwede ko po masabi sa kung sino man na gusto pong bumili ng jewelries, not just gold, but something po na alam nila na worth it po, na pagdaanan ng kanilang mga pera. So, gagamitin ko po yung own testimony ko na nakatulong po sa pamilya ko po. Yung mga jewelries po na pinili ng family ko. And yun po yung ginagawa ko ngayon na yung pera ko po is I make sure na may mapupuntahan po siya. Sheena? For me naman, kasi bongga yung family niya, no? May pang-invest sa gold before. Kasi yung family ko as in from nothing talaga, as in wala. So, nung nag-i-start ako lang yon yung kung nakapag-ano man kami ng gold, galing yun sa akin. Yung family ko wala, siguro mga bato, yung sa mga putok before. But para sa akin talaga, yun, isa yun sa mga ina-advise ko talaga, lalo na po sa mga kabataan na before kasi, sobrang before sobrang ambitious ako na sa mga gadgets, not so pero sa mga luxuries. Pero nung time na nag-jewelries ako, doon ko na-realize na sobrang laking tulong niya pala kasi talaga. Nung nag-i-start ako, yung pera ko na kinikita talaga sa online or sa business ko, hindi ko siya kinikip talaga. Ini-invest ko talaga siya sa gold. Kaya nung sabi ko nga last time, nung sa press conference din, lahat talaga ng mga naipon ko, nandun sa jewelries, hanggang dun ko nakita na grabe pala ang jewelries. Sobrang okay pala siya maging business. Kasi I started po talaga ng business sa online is yung mga cosmetics, sa mga sabon, and of course, dun ako talaga dun sa gadgets. From gadgets, pumunta ako sa jewelry. So parang dun ko na-compare yung both business na kasi okay talaga yung jewelries by time to time, sobrang laki po ng tinataas. Since nga po nag-start ako sa jewelries since year 2015, times 2 na po talaga yung naging value ng gold. Yeah, more than, almost times 3 na talaga yung naging Pero, hindi naman sinisiraan ko, pero sobrang laki po talaga ng difference niya sa mga gadgets or sa mga ibang luxuries. So parang sa akin, kaya nga before, sinasabi nila na bakit wala kang ganito, bakit wala kang ganyan, you're the CEO, ganito, ganyan. Sabi ko, for me hindi siya sa akin, hindi siya practical. Kasi sobrang practical lang ako na tao na gusto ko, in case na po talaga na mawalan man tayo, andyan ka agad, jewelries, ang bilis po talagang mabenta, unlike sa mga ibang luxurious items. So, doon ko po talaga mas ina-advise, lalo na po yung mga yung mga nag-i-start pa lang talaga sa mga, yung mga adult talaga, like 18 years old, ganun. Sinasabi ko po talaga na, kapag meron kayo, or kapag, sa mga staff ko, kapag may mga bagong pasok sila, yung galing pa talaga sila sa mga fresh graduate, sabi ko sa kanila, mag-invest talaga kayo sa gold. Kasi sa gold, hindi po talaga kayo magsisisi. So yun po yung pinaka-ano ko sa kanila.
diba? Go for gold talaga. Yeah. Ako, Miss Sheena, I learned my lesson the hard way. Ayan, diba? Nung dati, gadget, labas, diba? So kung tatanungin nyo, saan ang asset ni Miss Sheena? Nasa jewelry box lahat. At saka ni Miss Janela. Okay, this last question from Pep would be for Miss Janela. Handa ka na ba sa tanong na to? Kasi di ba recently, yung may mga beauty pageants na pwede na yung married and mga may anak na and whatnot. So do you have any chance, of joining the pageant, or are you thinking of joining pageants in the future? Again. Tuwing tinatanong po sa akin yan, ang lagi ko pong sinasagot, retired na ako sa pageantry. Dati po kasi ginagawa ko siya as a source of income. Kasi nung college po ako, medyo tight din po kasi kami. So, nag-join po ako ng beauty pageants para pandagdag pa ng mga allowances, mga pangastos. And hanggang sa nagtuloy-tuloy po. And then, nagkinasal na po ako. And siguro po, napag-usapan na rin po namin mag-asawa. Siguro, I may say, hindi na po. No na. Okay. O, ayan, alam na. No na. Okay. And any plans for the holiday season? Ano bang mga, kasi kakabalik mo na, di ba, from Japan. So, ano bang mga naka-line up na mga activities mo for the holidays? Actually, pagdating po namin galing Japan, hindi ko pina-expect yung sobrang daming opportunity at blessings po na dumating sa aming mag-asawa. And to the point na hindi ko na po alam kung ano yung susunod ng mga schedule. So, pwede ko lang pong tanggapin lahat. Ayun nga po. But still, I'm thankful po kasi trabaho pa rin po yun. And I was able to provide anything na kailangan po ng family ko. During the holiday seasons po, i-spend po namin, siguro pag malapit na po yung Christmas, hindi na po muna ako magtanggap ng mga projects or any work po, mag-spend po kami ng time sa mga family po namin. Kasi yun po yung parang main purpose po kung bakit po kami umuwi. Yun po. Pero di ba yun ang main purpose nila, pero iba yung nangyari. Ang dami mga ganap. And yes, and just rest for the holidays and you have the rest the entire 2024 ahead of you para gawin lahat ng mga yan. Alright, palapakan naman natin ang ating mga questions and answers from Pep. This time, we will have our live Q&A. Di ba natatapos dyan ang lahat? So we will be having our live Q&A and press conference will start off with Kate Adahar. Miss Kate Adahar from Random Republica. Hi, congratulations. First question, how did this partnership start? Paano po kayo nagkakilala? Paano mo po si Janela? Nag-start kasi yung nakita ko siya sa Facebook. Sobrang ano po kasi yung personality niya na, alam mo yung parang sobrang bait niya lang po. Yung the way siya mag-good morning, parang layo. Hindi natin kaya talaga. Ibang-iba talaga sir, di ba? So, that was kasi nasa Japan pa siya nung nag-reach out ako. Parang this year, March ata yun, na nag-reach out kami sa kanya. Medyo ano nga kami kasi nasa Japan siya, so nasa Philippines. So parang nag-ano ako na i-reach out siya kasi feeling ko kasi mabait yung ano niya pero parang feeling ko masungit siya. Yun yung ano ko. So syempre sobrang dami niya kasi talagang viewers. So yun yung naan namin. Pero of course nag-reach out rin kami sa kanya. And then nung nagpagawa siya sa amin, ang dami niyang mga pinagawa sa amin na sobrang lahat may meaning. Yun yung mga nag-ano sa kanya. And then nung last October, napumunta kasi kami sa Japan and then nag-meet kami. Doon ko, actually, hindi pa talaga yun siya yung pinaka-final namin na ano. Pero nung nakita ko, nung nagkausap kami, for how many hours na nag-usap kami, na paano siya nag-start, pareho kasi kami Christian, pero siya mas mabait lang na Christian. So, typical talaga na ano. So sabi ko, kasi sobrang na ano talaga ako sa kanya yung story niya, kung paano siya nagsimula na, kung paano talaga yung faith niya, kung paano yung naging faith niya kay Lord. So kung ano yung nangyari sa kanya ngayon, it's because of her faith, which is ganun din po yung sa akin. Yung ano yung mga nangyayari sa akin ngayon, it's all because of my faith kay God. So parang nakikita ko yung sarili ko sa kanya, yung version ko na mas triple. yung yung version. So kaya siya talaga sabi ko sa asawa ko, at siya talaga dahil, siya talaga yung isa sa talagang pwede kong maging ano sa Amara. Kasi
the personality is grabe. Hindi lang siya basta-basta na good morning, pero yung personality niya po talaga, kung makikilala niyo po siya from kung paano siya nag-start, ibang-iba po. Kaya po doon kami talaga na siya, isa siya, yun po. So, Nela, ano naman yung reaction mo when you were offered this? Okay, dun po, mag-start po ako sa kung paano ko ako nagpagawa kay Ma'am Sheena. So, tulad po ng sinabi ko, nakita ko po kasi nagko-customize po sila ng mga pieces. Marami po akong actually online shop na pinagpagawaan. But then, when it comes to Amara Sheena, parang doon ko pa nakikita yung workmanship na ginagawa po nila. Meron po something na like hands-on po sila and talagang yung term na my heart po kapag gumagawa po sila ng mga pieces nila. They make sure na, ayun po, nasusunod po yung mga gusto ko, yung mga pieces po na nasa dream ko lang or nasa imagination ko lang. Then nung dumating po sa akin, sobrang packaging pa lang, sabi ko, ang social naman, neto talaga ba, ito lang yung price nito. So napaisip po ako, and then nung nakita ko po yung pieces, parang doon pa ako mas nagpursige na gusto ko pa ng mas marami. So nag-meet po kami ni Ma'am Sheena. Ayun nga, tulad po ng nabanggit ni Ma'am Sheena, nakita ko rin po yung sarili ko sa kanya. Parang may relevance or resemblance po kami. And nakita ko po yung humility sa kanilang mag-asawa na kahit po sobrang successful nila, talaga bang, nung kausap ko ba sila naisip, talaga bang ino-offeran ako? Talaga bang ako ba talaga? Kasi po nakita ko po ang dami ng endorser yun ng mga artista, mga sikat po na personality. So sabi ko, hindi po ba kayo nagkakamali? Ako po ba talaga? So parang, doon pa lang po sa moment na kausap ko sila, thank you Lord na ako ng thank you Lord. Kasi marami pong may gusto itong opportunity na to, pero sa akin po binigay. Kaya grateful po ako kay Ma'am Sheena, kay Sir Ian, and the whole Amara Sheena. So yun po, kaya kapag tinanggap din po yung offer po nila, is because yun po, yung mga tao, yung mga persons po sa likod ng Amara Sheena. Sila po yung mga gusto kong taong makatrabaho, sila po yung gusto kong tao na makasama po in a long term. Congratulations. Thank you so much. Thank you, ma'am. Now, next up, we have from Manila Standard, Nikki Wan. Thank you. My first question is for Ms. Sheena. Morning po. Nabanggit mo naman na before meron yung mga celebrity endorsers. Yeah. Pero why this time did you decided na kumuha ng online personality para endorse yung brand? Actually po, sobrang nagtataka nga din po yung iba. Pero hindi po kasi talaga kami, sir, kumukuha ng hindi pa namin natatry. Since nga po yung sinabi ko, si Miss Chinela is hindi pa namin siya kinuha as yun kaagad. Na-try po talaga namin din siya sa market na hindi po basta-basta din yung mga vloggers din. Iba po yung market ng artista, iba din yung market ng vloggers. So, doon namin na sila na sobrang iba yung magiging din sa Amara. Kasi po, si Miss Chinela is hindi lang po siya just a vlogger eh. Talagang tinitingala siya as kung paano siya nagsimula, kung paano siya talaga. Kaya po, nung nagpo-post kami sa aming Facebook na kung sino yung gusto nilang maging ambassador, nagulat po kami talaga na si Janela po. Kasi yun yung naging nila is yung personality niya. Hindi lang siya kasi just a vlogger, yun yung namin sa kanya. Not just an artist, hindi lang siya yung talaga din sa artist, pero yung personality niya, yun yung nagpaano sa amin. Hindi lang yung kasikatan niya, of course, kung paano siya as a Janela. Siguro pagiging role model na rin. Yeah. Yun yung pagiging positive niya talaga sa lahat ng mga fans niyo po. Thank you. For Janela naman, you mentioned kanina na at first, parang nagpagawa ka sa kanila, di ba? So, you were able to experience the kind of service they provide. Yes. So, apart from, I believe this is an easy yes for you when they offered you the endorsement project. So, apart from experiencing yung service nila and building a friendship with Ms. Sheena, ano yung pinaka
what's that one thing na parang nag-solidify ng yes mo to endorse this brand? Nung nilabas ko po yung mga pieces na pinagawa ko with the Marashia, siguro po yung pinakauna, doon ko po nakita na paano po yung feedback ng mga tao sa akin. Like, hindi ko makapaniwala na I was able to touch their hearts, na ma-inspire po sila, na nakakataba lang po ng puso na matanggap yung mga messages nila na nagpagawa din ako ng necklace na katulad sa'yo. And then, yung sabi ko, ganun ba talaga kalaki or kalakas yung impact, no? Yun nga po, yung mga story na mga pieces na pinapagawa ko. And I was able to touch their lives. Na na-touch po sila sa story, ganun, na nakaka-relate po sila. That's why pinapagawa po nila yung same na pieces na pinadasay ko sa Amarashia. So sabi ko, since sa Amarashia ko, nag-umpisa na magpagawa ng mga ganun, doon po nabuo yung mga dreams, mga imagination na nasa isip ko lang. So, ayun po, doon na po ako nakapag-design. Napag-guess po kila Ma'am Sheena and Sir Ian. And of course, yung pinaka-main po talaga is I was able to know them po. Nung nagpunta po sila ng Japan na itong mga taong to ay aalagaan ako, ititreat nila ako as a family, as a friend, hindi lang as an endorser. Kasi hindi ko po nila lahat, pero may mga tao po na yung parang yung treatment is boss ako, ikaw, under ko, or endorser kita. Pero sila po, pinaramdam po nila sa akin na pwede ko silang maging kaibigan or pamilya. Yun po. Thank you. Last lang, Miss Sheena, after your contract signing and of course launching the collection of Janela, what's next for you, for the brand and Janela after this contract signing? Marami po kami gagawin eh. Marami kami actually plan. Isa sa plan talaga namin is maglalayo kami. Maglalayo kami. But of course, yung meet and greet, yan po yung isa sa mga namin, meet and greet po sa mga fans. And of course, kapag may bago po kami mga collections, magkakawa po kami ng mga events para po mas paano yung kanyang collections. Yan. And then yun po, every branches po namin ay open kasi po by next year, mag-open po kami ng mga more branches. And siya po talaga yung sila ni Miss Hanya ang magiging talaga sa branch namin. Alright, thank you so much, Sir Nicky. Now let's move on to our friend from Starry PH, Justin Montas. Hello, good morning. Question ko lang is, dun sa collection, ano yung pinaka gusto mo at maiyaan mo sa mga fans? Sa lahat po ng collection, sa lahat ng pang pinagawa ko sa Amarashia, of course, ang may recommend ko sa mga viewers or sa mga fans is my own collection. Kasi po, nung sinabi po ng Amarashia na pwede po akong gumawa ng sarili kong collection, ilang gabi din po talaga ako hindi nakatulog. Sabi ko, ano kayang design, ano kayang maganda. Ang dami ko pong pre-post, but then naisip ko kung ganito kapongga, parang konti lang yung makaka-afford. Something like that. So I have to come up with something po na lahat po, yung pangmasa, when it comes to price, the design, syempre, gusto ko po na, ayun po, lahat po ay pwede makasuot nito. And yun ang isipan ko po talaga. Hanggang sa, habang nagda-design ako, nakita ko si Kevin, sabi ko, hindi ko kaya gawing inspiration yung dating necklace na binigay niya. Kasi, nung nag-umpisa pa lang po kami, masasabi kong wala talaga kami nung umpisa. Lahat po, siguro paunti-unti, yun po yung masasabi ko. And yung sinisignify po nito, sobrang importante po sa akin. It's love, it's humility, it's hope. So therefore, anyone po na bibili po ng collection po, pwede nilang maikip or mabili sa sarili nila and magsasignify po yun as, let's say, personality po ng taong pagbibigyan nila, something like that. Hindi. Alright, now before we continue on with the rest of your questions, may mga nagtatanong din, Janela, no? Paano ka ba nagsimula sa vlogging? So I've mentioned earlier, last year ka lang nag-start. Yes. And last year ka lang din nagpunta ng Japan. Yes. So how did
Nasa plano ba talaga yung pag-vlog na yan? So how did it all start? Nag-start po ko sa paano po ako napunta sa Japan. I am a registered nurse here in the Philippines po. But then again, Japan po talaga is my dream country. Nauna po din yung asawa ko. So, sumunod po ako sa kanya. Hindi ko po sinabi sa family ko na hindi po ako mag-work as a nurse sa Japan. So, yung worker po ako doon para hindi po sila mag-worry sa akin. So, nagpunta po ako ng Japan para hindi na nila sabihin na mas malaking sweldo sa UK, sa US, gano'n. Sinabi ko po, nurse po ako sa Japan. Tapos po nung nandun ako, syempre po, yung family ko, na-expect ko po na yung mga needs nila, mapaprovide ko. To the point na, yun nga po isang lapad na lang natitira sa akin, equivalent doon sa less than 5,000 a month, para lang po mabigay yung needs ng family ko. So, ayun pa, nagpatuloy po ako doon from June hanggang December. Doon na po dumating sa akin yung blessing na since nga po dream country ko ang Japan, I make sure na every day off ko lumalabas po ako, nagko-travel po ako kahit sa tabi-tabi lang. Kasi Japan is very aesthetic, sabi nga po nila. Kahit saan ka pumunta, maganda talaga. So binablog ko po yun. Sa TikTok pa lang po ako nag-umpisan, marami masyadong nanonood. And then sabi ko sa akin ng pinsan ko, bakit hindi ko ilipat sa Facebook? Sabi ko, hindi na, nakakahiya, ganyan. So talaga pinipilit po nila ako. One time, naisip ko, sige nga, mag-upload po ako. Gabi po yun eh. Nag-upload po ako ng gabi, and then kinabukasan, nagulat na lang po ako na may bimigyan views po siya. Isang video lang po yun, ang dami ng followers. Sabi ko, saan nagagaling ko mga to? And then ayun po, tapos sinundan ko po siya ng kinabukasan. Hanggang sa tuloy-tuloy po talaga na nag-viral po yung mga videos ko. Hanggang sa paglabas ko po, lahat na ng mga Pinoy nakikilala na ako sa Japan. So nagkaroon na po ako ng mga offers na kahit po nasa Japan ako, yung mga nasa Pilipinas, nag-reach out po na yung mga local brands. And ganun po. So, sobrang laking blessing po talaga na dumating po sa akin. To the point na, ayun nga, hindi ko na po kayo mag-work sa Japan kasi mas marami na pong dumadating sa akin. And kaya po napag-desisyonan ko pa na mag-resign na rin po doon para mas marami po akong mag-grab na opportunities para din po sa family ko na pwede ko po silang makasama while earning or while providing for them. Yun po. Alright, so that's the whole history behind Janela in Japan. Naging handa ka ba sa biglang popularity? Actually, hindi po. Sabi ko nga po, sobrang tagal po ng decision namin na mag-resign ba ako kasi mga tao parang feeling ko na gusto nila yung Japan eh. So parang dilemma po talaga sa amin kung uuwi ba ako or mag-resign po sa work ko. But then, nung umuwi po ako, mas nag-boom pa yung mga videos ko pagka-uwi ko po. And nagulat po ako kasi akala ko hanggang Japan lang po yung mga sumusuporta sa akin, yung mga Pinoy po na nandun. Pero kahit saan po ako mapunta dito, may nakakakilala. Sobrang nakaka-overwhelm po doon. Alright. So, hindi lang Japan, no? Humanda ka na. Janela worldwide na yan susunod. Alright. Next, we have our friend from Manila Bulletin, Miss Jessica. Hi, congratulations. Thank you so much. So you can see, kasi maliit. First is you talk about affordability. How much is the collection? Nasa worth 40 to 50,000. Lahat Yung yun. buong collection. Can we talk more about the material? Is it 18 karat, Yeah, Japan gold? it's Hong Kong 18K. It's Hong Kong settings 18K, Japan gold. And it's made with natural diamond. And yeah, it's inalap po talaga namin siya yun kasi yung naging ni Janela design niya para sa lahat. So, sabi namin sa kanya, anahan talaga namin siya ng diamond. Kasi, hindi na lang kasi iba na po kasi talaga ngayon yung naging market, not just the gold. Talaga naging invest na din talaga ngayon ang mga tao sa diamond. When it comes kasi sa diamond, kapag sinabi pong diamond, sobrang mahal, hindi afford ng mga tao. Pero sa Amara po, ginawan po namin siya ng magkaka-diamond ka na hindi po ganun ka mabobroke yung savings mo. Yun po. Okay, speaking of diamond and investment piece, what can you say about the Philippines? Sorry, I write for fashion and lifestyle. What can you say about with Filipinos na kasi the problem with diamond here in the Philippines as investment piece is may mga pawn shop na hindi pa nila kaya na
bulhanan ng like price point din yung jewelry mo once na nagkagupitan sinangla. So some Filipinos don't even seem to get it as an investment piece unless talaga pure gold 24 karat siya. But yun nga, pag mo sa pawn shop, walang value yung diamond in general. Hindi lang naman po nagkaka-value ang diamond po. Kasi po, tulad nga po yung sinasabi ko, masyado po siyang mahal, mina-market ng iba. Pero sa amin po kasi, hindi siya ganun kamahal, yet ma-afford talaga siya ng tao. Kaya po, kapag pagdating po sa pawn shop, ang ginagawa po kasi namin sa Amara is hindi lang not just the diamond yung pinayaran mo. Katulad nga po yung set niya, it's worth 40 to 50,000. Pero sa pawn shop po, ma-achieve pa din po yun. Not just, hindi po ganun kataas, pero unlike po sa mga ibang before po na diamond na binibenta is sobrang taas po talaga. Pero ngayon kasi po talaga, unti-unti na siyang tinatanggap ng mga tao. So possible po, yun po yung nag-inan sa amin, possible po talaga yung mga pawn shops, they will accept na talaga the diamonds. Kasi po, naging ano na siya naging ano na siya talaga ng mga Pinoy. Like, mga 3 po consecutive yung napuntahan namin this year ng jewelry fair. Nandun po yung flag natin sa mga fair na yon. Ibig sabihin, number 3 po tayo sa consumer, ang Pinoy po sa diamond. So, ibig sabihin po, ganun na po kadami yung nag-a-accept ng diamond. So, possible po, that pawn shop, magiging ano na din talaga nila yung diamond. Kasi nandun na po yung Pinoy hindi na lang po just the jewelry na yung mga 18K, 24K. Also, we talk about this crafting, your own design, and then people can order it for you. Can you elaborate more on that? How about the copyright? For example, I want something like this from this jewelry. Do you also accept that then? No. We don't, po talaga. Before siguro na hindi pa, to be honest, before po talaga, hindi kami pero sa ngayon kasi na yung brand na talaga namin is sobrang well-known na po talaga. At po pero talagang kinikip po namin yung brand namin na hindi po siya makopyright or kahit ina-advise din po namin talaga yung mga client na yung design nyo po talaga is talagang dapat mag-symbolize din sa inyo. So yun po, hindi po kami talaga gumagawa ng mga design ng mga branded po, just to keep also our brand po also. Thank you, perfect. Next is about source. Can you talk more about are the materials ethically sources? Because I think the youth market also look for that. Sorry. Are the stones ethically sources? Saan sila sinusource? Yeah. Yung mga diamond po namin is sourced from Hong Kong po talaga. It's all natural diamond. Lahat po ng mga ano namin, ma'am, is all natural diamond. Hindi, kasi sobrang dami po kasi ngayon, lab diamond, moissanite, pero dun po talaga kami sa natural diamond. Kasi po, iba din po talaga yung natural diamond. Yun po yung ano namin sa kanila. Kung maglalab kayo or magmo-moissanite kayo, dun po kayo sa natural diamond. Kasi ang natural diamond po is kahit ano mo dyan, hindi po yan mababasag. Yun po yung ano doon. Kahit anong ano mo dyan, hindi yan siya mababasag. Unlike po sa mga sa mga moissanite or mga other diamonds na mga fake, yun po. Kung gusto niyo po talaga mag-invest, dun po tayo sa natural diamonds. Last question for me, how about the crafters? Because custom design siya. Sino yung gumagawa? Are there Filipino crafters? Do you have partners here in the Philippines? Yeah, we have own production po sa Amara po. Since doon po kasi talaga kami, we started po talaga sa mga customized. Si Amara po talaga, yun po yung pinaka-ano niya before po kami nag-diamonds. So, puro ano po talaga kami customized. So, yes, they are all Filipinos and dito po sa Pilipinas yung lahat ng gawa namin. Ano po yun? It's purely handmade. Kaya po niya, it's purely handmade. Lahat po yung na-vlog niya, kung makikita niyo po sa Amara Shia, lahat po yun, purely handmade po talaga. Kaya nga po sinasabi niya, pure, with love po talaga yung paggawa. Kasi po, yes, hanggang madaling araw po gumagawa yung ating mga Filipinos workers dahil po sa mga customized na mga orders. Ngayon, ito po, this is ready-made po. This is machine-made talaga. Pero yung mga ano po namin customization, yung mga binablog niyo po before, that is purely handmade po. Okay, so sabi ko last, pero Janella, can you just invite your followers or everyone to support local crafters when it comes to jewelry? Yes, actually, isa po yan sa pinopromote ko. I would like to reiterate about this po na to support locally yung mga
workers po natin or even products po natin. Like Amarashina, local brand po siya ng Pilipinas. And so yun po, I would like to invite all of my supporters, yung mga nanonood po sa akin, to support the local brands, yung mga products po, even, lalo na po yung mga sumusuporta po sa mga Filipino workers. Thank you. Thank you so much, Miss Jessica. Next up, we have our friend from Kapamilya Online World, Jeff Perdon. Hello, Miss Jenna. From Mishino ba, how would you describe the success of Amarashina for now? Sa akin po, dinidescribe ko siya na nag-success po dahil po sa pagtitiwala ng mga tao. Hindi lang po kasi about sa pera ang success eh. It's all about happiness. Lahat ng staff, lahat po na nasa back office namin. And also yung happiness na kasama yung mga katrabaho mo, kasama yung mga, like sa kanila po, yung sa mga endorsement namin, like sa mga tao na kinukuha namin. Yun po yung success na meaning po sa akin. Na nabubuo po kami as a team sa Amara. Yun po yung pinakaano sa akin. Kasi ang pera kasi, darating lang yan eh. Pero yung relationship mo sa isa't isa, sa mga staff mo, sa family mo, yun po yung hindi po mababayaran. Dagdag lang po dun sa isang tanong kanina. When choosing a new ambassador po, a new face for your brand, bukod po sa market ng influencer and celebrity and sa personality, ano pa po yung ibang criteria or factor na pinipili niyo? Sa personality po talaga, katulad nga po ng sabi ko kanina, hindi po talaga kami kumukuha na, kasi sikat siya, gano'n yung ano. Inaano talaga namin kung, yung sa personality niya po talaga, kung madadala niya po na hindi nilalabas yung mga, hindi nilalabas yung mga, yung wholesome lang po. Yun po yung ano namin eh. Gusto kasi namin talaga mas maging elegant po. Hindi ko nasasabihan. Yun po, gusto ko po kasi talaga, yung Amara po kasi talaga is nabuo po siya kasi by faith. So, ayaw ko po siyang maano na, meron pong mapunta sa amin na hindi po makakabuti. Like, hindi naman sa super bad talaga, pero before po talaga kami kumukuha, sir, talagang chinecheck po talaga namin na kung tama po ba siya, magiging okay ba talaga siya for Amara, not just the followers, hindi po kami tumitingin doon. For Miss Janela po, as an influencer, what makes you loyal to a brand? What makes me loyal to a brand? As an influencer po, importante po sa akin ang integrity. So when I say yes po sa isang brand, even if walang contract, nag-stay po ako sa brand na yun. Kasi doon na po ako nakilala ng mga tao. Importante po sa akin yung integrity. For example po, nag-promote po ako ng a certain brand, and then this brand, ino-offeran po ako ng times 2 or times 3 po ng compensation. I would say no po. Kasi katulad po ng sinabi ko, integrity po ang number one sa akin. Nakilala po ako ng mga tao. Hindi ko po sinasabi na maganda ang personality ko, pero sila po mismo yung nakakakilala sa akin. And ayoko po na ma-tarnish doon kasi matagal ko pong inalagaan. Mula po nung nakilala ko, inalagaan ko po yung integrity ko. That's the reason po siguro kaya din po sila Miss Sheena, si Sir Ian po ay, yun po yung naging tingin sa akin. Kasi meron po akong parang parinindigan po. So, yun po. Thank you and congratulations. Thank you so much. In other words, Miss Sheena, classy. Yeah. Yun, classy lang talaga si Janela. Alright, next we have our friend from Business Mirror, Miss Dina Vasquez. Thank you. Sa anak ko po, sa anak ko po, minano kasi talaga, yung anak ko po kasi talaga is, nabuo po kasi siya after, ano kasi kami, struggle po kasi kami magka-baby noon. So, sabi ko, personal ito masyado. So, sabi ko kasi sa kanya, hindi pa kasi kami kasal noon. So, sabi ko kasi sa kanya noon, dahil hindi talaga tayo magkaka-baby hanggat hindi tayo kakasal.
So, sabi niya, go, magpakasal na tayo sa West. Yun yung sabi niya. Eh, ambisyosa po tayo. Gusto po natin. Dream wedding, malaki, ganun po. So, sabi ko, ayoko, kasi kapag nagpakasal na po kami, I know talaga in my faith na magkakababy talaga kami. Yun po kasi talaga yung naging faith ko. So, sabi ko, ayoko magpakasal ng West. Kasi kapag nagpakasal tayo ng West, magkakababy na tayo, hindi ko na magagawa yung dream wedding ko. Yun po yung sinabi ko sa kanya. Which is magiging totoo talaga yun. Kasi syempre tataba ka na, gano'n yung ano. So, hindi po talaga kami nagpakasal sa West. Talagang hinintay niya po talaga ako. So, nung nagpakasal na po kami, after 1 month po, nabuntis po talaga ako. So, imagine po, after 7 years, almost 7 years po, yung faith na yun, na ganun lang po, yun lang po yung pinanghawakan ko. So, Amara Shia po, kasi po, ang meaning po talaga ng Amara is faith po kay Lord. And then Shia po, kasi yung combination ng name namin ng asawa ko. Kaya po naging Amara Shia po yung pangalan niya. So, kaya po pinangalan namin siya sa jewelry namin. Actually po, I started po kasi ng jewelry this year, 2015. So, hindi ko naman din talaga in-expect na magkakaroon din ako ng brand ng Amara Shia, which is, inano ko siya sa pangalan ng anak ko kasi nga, yun po, parang naging sobrang precious po siya sa akin. So, from that name, from that business, from that baby, naging business po siya. From faith po kasi talaga nakuha si baby Amara Shia. So, parang from that baby talaga hanggang naging business niya, hanggang ngayon po, nandun po talaga. Kaya po namin, yun po, dun po nag-start talaga si Amara Shia Jewelry. Is it sold as per piece po? Actually, pwede po siyang, binibigyan ko kasi talaga namin, ma'am, ng options yung mga tao. Kasi, may iba po kasi kagaya ko po, hindi po ako mahilig talaga sa eating. Meron din pong iba talaga na hindi masyadong nag-reading. So, meron din have option po. Actually, this one po, yung necklace lang po, yan po yung magiging ano namin talaga. Kasi po, sobrang mura lang po na ito. This necklace is 50 to 60,000 pesos only. And that's diamond po, a natural diamond. So, doon pa lang po, pwede ka pong mag-start from that piece po. Janela, ano yung green jewelry na yung pag-gawa? If may budget ka na, ano yung nakagin? Kung may budget man po ako, I would say, usually I would say diamonds po. Pero since nga po yung pinangpupugutan ko po talaga, is, nagsimula po lahat sa gold. So kung meron man po akong dream jewelry, it's still gold. So siguro po dream design ko pa rin po. It's a necklace. Na-visualize ko po kasi siya. It's a necklace. And something na, since investment na, pag tinitiri ko ang gold as an investment, siguro po something na mabigat po talaga, malaki, bold statement po siya. Kasi nagsimula po ako sa simple po ng mga designs. But then again, kapag ka-dream ko sinabing dream na, siguro po, ito todo ko na, something like that. So, andun pa rin po yung pagiging classy, pagiging simple ng piece po na yun. Pero, mas more po. Kumbaga, more po siya sa mga nauna ko po na danasan. Thank you po. Thank you so much. Now we have our friend from Lionheart TV, Mr. Richard Paglitawa. Hello, good morning. Ito na, may question na lang ako sa inyo dalawa. Paano nagbago yung parang thinking nyo sa jewelries, like sa gold? Growing up ba, ang tingin nyo sa gold or jewelries parang yung investment, and now, ano na yung tingin nyo with those jewelries, accessories pa rin ba, or ano na? Para sa akin po, dati, nung wala pa po ako na kahit isang piece, lahat po na nakasuot, sa ibang tao, masasabi nila, yung nakasuot ng gold, mayaman na yun. Pero yung family ko po, hindi po mayaman dati. Kumbaga, alam po kasi nila yung value ng gold. Na ilang beses nga po sini-use pagka may emergency, gano'n, kasi safe po talaga yung family when it comes to finances, mga health issues po, nandun po, may panghuhugutan na po na tinatawag nila pag kinakailangan. Para sa akin po, ngayon,
nagbago po yung thinking ko na investment po ang gold, pero nasamahan ko na ang gold po, ang jewelry po, nag-hold po siya ng memory. Nag-hold po siya ng may sentimental value po. Lalo na po kapag own design, tapos meron siyang significance sa buhay, meron siyang ibig sabihin. So gusto ko po na kapag kunyari makikita po na kasuot sa akin yung piece na yun, tapos sasabihin nila, ang ganda naman ng necklace mo. Masasabi ko, may ibig sabihin to. May something na nakabaon na memory. Ganun po. Bukod po kasi sa investment, nagbibigay po kasi talaga siya ng confidence sa way ka po mag-assume. Para, for me kasi, since nung nag-ano talaga ako sa jewelries, parang nakahubad na ako pag wala akong jewelry. So parang hindi po buo, parang hindi ako nakakaalis na talaga nang wala talaga yung jewelries. Bukod sa investment po sa yun. Hugot na rin ako with the memory. What's the best memory na pwede nyo ma-share sa amin? Your pinakaingatan goal or Actually, ako hindi ko masasabi na kasi pag pag jewelries kasi of course, talaga yun, high value, kahit naman maliit na item, high value pa din yun. Para sa akin kasi, hindi mo talaga yun na kailangan mo talaga yun i-keep kasi nga, pinaghirapan niyo po yun eh. Yun po yung palagi kong pinaghirapan natin. So, of course, hindi talaga natin yun pwedeng lang basta-basta. Para sa akin po, recently, yung kakapagawa ko lang po with Amara Shia is the Ictus and yung pong cross ng heart. It symbolizes, yung necklace po na yun, heart po siya na form po ng cross. It's from my parents' yung song, I Cross My Heart. So from that title ng song na yun, ginawan ko po siya ng pendant. So, separated po kasi yung parents ko, annulled po sila. So parang ito na rin yung nag-hold sa akin. Every time na makikita ko yung necklace na yun, ma-remember ko yung mga good memories ko. Nung magkasama ko yung parents ko, yung buka ko kami, yun. And the second one po is yung Ictus. It's a fish, it's a symbol of Christianity. So sa akin, susuotin ko yun, hindi para take or i-brag na I'm a Christian, something like that, mabait akong tao. But it serves as parang magpapaalala po sa akin na you're wearing that symbol, therefore you should act like one, something like that. So it will serve as tagapag-alala. In terms of style ba, meron kayong parang go-to na kahit saan kayo pumunta, parang ito yung favorite ko, or parang for a specific, parang ito yung gusto kong design, or gano'n kayo parang hindi naman ka-arte, pero gano'n kayo parang gano'n na rin. In terms of using, yung mga OC, gano'n. Oo, sa mga jewelries nila. May parang may pang Monday ba, Tuesday, or depende sa iba. Actually, ako sir, parang ayoko na lang. Gusto ko na lang yung may isa lang. Nagpapalit lang talaga ako kapag may event, pero usually po talaga ang sinusuot ko daily, isa lang po talaga kasi nakakatamad. Sobrang, before po nung nag-start pa lang ako, nung bumibili pa lang ako, ayan, eto ngayon, eto ganyan. Pero nung ngayon na medyo matagal na, parang, nakakasawa na, medyo nakakaya din. So parang, na lang, before po kasi talaga, I invest po talaga sa gold. Sa gold po kasi talaga, kasi yun nga, sabi ni kanina, ni Madam, talagang sandak po talaga yun. Yun kasi yung mindset ko, that was before. Pero since na nag-diamond na kasi ako, since na kami sa diamond, nag-iba kasi yung mindset ko. Nag-iba talaga, as in like, kahit small piece, kasi sa gold, palakihan pakapalan, yun yung So, pero nung nag-diamond na ako, kahit small piece lang pala siya, iba yung magiging dating niya. So, doon ko na actually, ayoko na ng gold. Hindi na ako nag-gold, actually. Doon na talaga ako sa diamond, kasi iba yung spark niya po talaga. Iba yung parang talaga na
shine bright like a diamond. Ganun. So kahit small pieces lang po talaga yung naaano ko. Ganun. So wala na akong daily na Monday, Tuesday, wala na. Just a small pieces. Yung kagaya na ito, ayan, gusto ko din yan. Gusto ko din yan. So pwede talaga siya pag everyday use. So wala na akong ganun po. For me naman po, ginagawa ko, binamatch ko po sa outfit. Like for example, pag maganda na yung earrings ko, pero kailangan mag-necklace, kasi masyado ng cold yung ano, binamatch ko po siya. So, mas madalas po, set po talaga, like this one. Gusto ko po set siya, terno, ganun po. Ganun lang po ako pumili ng mga pieces. Thank you, congratulations. Alright, let me just back on that. Kasi napanood ko rin sa vlog mo yung paggawa ko ng pangalan mo na, ano ba, na hikaw, di ba? So, yeah, each his own talaga. Now, a couple more questions. We have Miss Candice Go from Push. Good morning. If jewelry piece po kayo, ano kayo at bakit? If you are a jewelry piece, kung kayo yun, ano ba kayo? Necklace, quintas ba kayo? At bakit pinipili? Ay, necklace or Kung ako pa isang piece ng jewelry, ano necklace po? So, para sa akin, kasi kapag ka nakasuot ko ng jewelry isang tao, una ko pong mananotice talaga sa kanyang necklace niya. Parang it represents your whole personality para sa akin kung paano mo pipiliin yung isang jewelry, kung paano mo siya susuotin. So I would say necklace po. Kasi yung pinipili po natin yung necklace natin, depende sa mood, depende sa kung ano po yung occasion, something like that. Ako po yung sing-sing. Ring ko po. Kasi katulad kanina, na-late kami kasi yung sing-sing ko, hindi ko makita. Naiwan pala sa hotel. so sabi ko, oh my God, para po kasi talagang nakahubad. So sabi ko, yun po. So ako po as a ring talaga kasi para po ako nakahubad kapag wala po yun. Kanina po sinabi ni Ms. Sheena na magkaiba yung market ng influencers, magkaiba yung celebrities. Pero Ms. Janela, if ever, meron ka na bang mga offers na pumasok ng showbiz? Yes, actually meron na po. But na-offer na po ako. Pero hindi ko po sinasabi na kino-close ko po yung doors when it comes to show business. But then, siguro po, sa ngayon po, happy po ako kung ano ako ngayon as an influencer, as a content creator, kumikita naman po ako ng tama. Lagi ko pong sinasabi sa mga friends ko kung pwede nga lang po sana kumita ng maganda ng malaki without the fame, mas pipiliin ko po yun eh. So, ayun po, masaya na po ako na simple lang po na madali po ako na-reach out ng mga tao, nakakasalamuha po nila ako, na kahit sino po. Thank you. Alright, thank you so much. And we have our last one, Miss Ana Cerezo from ABS-CBN News. Hi, good morning. Miss Sheena, you mentioned earlier na parang jewelry lang naman kasi an investment. Hindi lang naman siya sa pawn shop. Parang kasi it's a form of expression. And I think, could you share lang din kasi some people, they use it to commemorate. Sometimes about wedding, birthday, miscarriages, di ba parang siya ganun. Ano ba yung value din na you were able to, besides giving confidence, you were able to customize it and you know with diamonds and gold, it will last for a lifetime. Yes. Tapos, ano rin yung parang value na may papamana mo rin siya, di ba, through the generations. Yung ano kasi talaga namin is the diamond and the gold kasi is really an investment. Bukod po kasi doon, para siyang yung mga pieces kasi, like kagaya po sa amin, nagko-customize po kami. Yung pieces na yun, pwede mo siyang ipamana talaga sa mga anak mo or sa mga apo mo. Kasi talagang hindi siya maluluma eh. Maluluma man siya pero pwede mo siyang ipaayos din. Magiging bago din siya. Ganun po kaano yung jewelry. So para sa akin po, siguro pag na katulad niya ngayon, parang tumatanda na tayo. So parang naano ko na these pieces, parang ibibigay ko sa anak ko na ito yung magpapaalala as a together kami. Siguro like, yung wedding ring namin ng asawa ko or yung ring namin. Ito yung ibibigay namin sa kanya na ito yung
nagbuo sa inyo. Ganun po yung ano. So, not just the investment. So, talagang yung memories na yun yung mag-keep sa kanila. Thank you. Saka I think din, di ba, uso na rin yung if I have a piece now, parang ito, pinaman siya sa'yo, you also do part ng custom is yung parang tutunawin, tapos i-review. I think it's a trend na rin. Yeah. Meron din po kaming mga naging ano sa mga client namin na meron kaming piece na yung heart, parang, no, not heart, yung parang siyang lalagyanan nung yung lalagyanan nung ng anak nila. Kasi meron nga that this year lang yun, sobrang naano ako kasi pinadala pa po talaga nila yung ash ng anak nila. Ilagay po doon sa ginawa namin na pendant talaga. So, taga-ibang bansa pa po yung OFW. Sobrang, dun po talaga ako na sobrang grabe yung impact ng mga ginagawa namin sa mga life nila. So, meron pa po yung mga, meron actually sobrang dami po. Yung yung pagbuntis ka. Yung sa, ultrasound. Kasi patay na yung baby, yun na lang yung meron sila, yung picture sa ultrasound. So, yung picture na yun, kasi we also customize yung pendant din na ilalagay yung picture mo doon sa pendant na yun. So, yung picture na yun, ilalagay doon. So, sobrang talaga namin na talagang grabe yung tiwala nila sa Amara na magagawa namin yung mga ganun. So, not just, hindi lang po talaga siya investment yung lahat ng memories nila, talagang inaano nila sa Amara din, na part kami ng life nila. And for you naman, Janela, parang thank you so much, man, for sharing that. For you rin naman, ikaw rin personally, when you pick your jewelry, you said you like customizing. Yes. Parang for you, ano ba yung value? Besides giving you also confidence, parang is it also for you an expression? Or ang ganda rin ba yung feeling na, uy, ako lang yung meron ito, idea ko to? Yes po. Very important po sa akin yun. Lalo na binubuo ko lang po siya sa isip ko. And then, napapagawa ko po kapag sinusuot ko na. Nagiging own statement ko na po siya na kapag nakita yun, as a Janela, for example, nakita ko sa page na, di ba ito yung likeness ni Janela, something like that. And then, pinapagawa din po nila. So, ibig sabihin, parang siguro nagandahan po sila, gano'n. Katulad din po nung inspiration ko sa Across My Heart na necklace. Sa parents ko din po yun. So, katulad sinabi ko kanina, dami po nag-reach out sa akin na same situation po namin. Na annulling po yung parents nila. So, gusto rin po nila na ma-remember yung mga good memories ng parents nila. So, pinapagawa din po talaga nila. So, for me, very important po talaga na may naka-embody po na memory. Thank you. Miss Gina, sorry, last question na lang. Kasi syempre, fine jewelry, it's not that affordable. I mean, yung price point is good, no? Would you say that it doesn't matter if you have a lot, as long as you have a few good pieces? For me kasi, yung customized kasi talaga is para lang yun siya sa'yo. So, it's okay. Hindi siya ganun hindi siya kagaya po ng mga gold talaga na mura lang. Pero yan kasi, it designs for you. So, it's okay na magkakaroon ka din ng ganun. Parang, you know, some people, okay yung set ng good necklace for this event. It doesn't have, you don't need to, parang kasi iba yung isip nila, ay mag-invest ako sa yung mga gold na hindi naman talaga ng quality. Parang, it matters if you have pieces na staple or pwede siyang, kasi for example, your necklace, pwede siyang casual, pwede siyang formal. Is that also a good idea to invest? Certain budget na ako is to, you have jewelries na versatile for events and occasions. Yeah, actually po, kung meron kung yung budget lang po talaga kasi is, kung gusto mo talaga na yung pieces na yun is not just the gold, dun po kayo sa customizing, dun po kayo sa sarili yung design. Kasi ba't pa tayo mag-expect kung wala namang meaning yun. So parang doon tayo sa merong meaning. Kasi kasi customized, hindi lang kasi doon yung gold ang binabayaran natin. Of course, katulad ngayon kay Miss Janela, napanood namin yung video niya kung paano niya, kung saan nag-start yung na yun. So,
hindi na lang kasi yun about sa pera eh. Kasi ang pera kasi darating na lang po yun eh. Pero yung memories po, hindi po yun mababayaran. So, it's okay. Thank you so much, ma'am. Thank you. Alright, thank you so much. Anong masasabi mo sa videong ito? Tara, pag-usapan natin yan sa comment section. And also subscribe and click the notification bell para maging updated sa mga showbiz happenings.